Tawagin niyo ako sa pangalang Red. At nais ko lang ding ibahagi yung aking kwento noong nagpunta kami ng asawa ko sa Antique. Bakasyon kasi nang mangyari ito. At nagkataon na nais ni Mina na pumunta sa baryo ng kanyang mga kamag-anakan. Ayaw pa sana ng aking mga magulang dahil liblib nga yung baryong yon. Pero nagpumilit ako sa kanila. Lalo pa at kasama ko naman si Mina. Nang lumaon dahil sa aking pagpupumilit, pumayag na rin yung mga magulang ko noon. Yun ay sa kondisyon na hindi ako gagala sa mga delikadong lugar. Lalo na kapag sumapit yung gabi. May mga kwento raw kasi patungkol sa mga kababalagan sa naturang lugar. Kaya't kinakailangan ko raw na mag-ingat. Napatango naman ako noon. Kaya't nang matapos nga yung aming usapan, inihanda ko na yung aking mga damit na dadalhin. 3 araw kami ron. Kaya't kailangan kong makapagdala ng eksaktong mga damit. Makalipas nga yung 2 araw, maaga kong umalis sa aming bahay. Dadaanan ko pa kasi si Mina sa kanilang tirahan para sabay na nga kaming pumunta sa may sakayan ng bus. Pagkarating ko naman sa kanilang bahay ay handa na nga itong umalis. Kaya't nagpaalam na rin kami sa kanyang mga magulang. Sinabihan pa nila kaming mag-ingat sa aming pagbabakasyon. At huwag kaming gagala sa kung saan-saan. Pareho lang kaming napatango ni Mina noon. At umalis na nga kami para pumunta sa aming dapat puntahan. Habang bumabiyahe patungo doon sa may terminal, naisipan kong magtanong sa aking nobya patungkol sa sinabi ni nanay na meron umanong aswang sa mismong baryo na aming pupuntahan. Napatawa lang noon si Mina. Sabay sabi na hindi totoo yung mga aswang. Dagdag pa nito, ilang ulit na raw siyang nakabalik sa baryong pupuntahan namin at ni isang beses daw ay hindi pa naman siya nakaranas ng ganoon. Natahimik na lang ako noon at napadasal na sana ay totoo nga. Ngunit kahit na may konting pangamba sa akin noon, may parte rin sa aking isipan na gusto ko ring makita yung nilalang na tinatawag nilang aswang. Nung nasa sakayan na nga kami ng bus ay naging tahimik kaming pareho. Ako naman dahil unang pagkakataon kong bumiyahe patungo sa naturang probinsya. Minabuti kong magmasid na lamang sa paligid habang kami ay bumabiyahe. At noong lumaon din ay napasandal na nga sa aking balikat yung nobya ko. Kaya't sinabihan ko itong matulog na muna. Hindi ko nalaman kung ilang oras nga yung naging biyahe namin noon. Pero naaliw naman ako sa pagmamasid sa aming dinadaanan. Pagkarating namin sa bayan ng kapamilya ni Mina, agad nga kaming bumaba at naghanap ng masasakyan. Ayon pa sa kanya ay bibihira lang daw yung tricycle na nakakarating sa kanilang baryo. Kaya't jeep na lang daw yung aming sasakyan at maglalakad pang araw kami ng konti upang makarating sa lugar ng kanyang lolo at lola. Napatango naman ako sa kanya noon at sumunod lang ako. Gawa ng hindi naman ako pamilyar sa lugar na iyon. Nagkataon din noon na tinawag si Mina ng kanyang kakilala at sinabing malapit nang umalis yung jeep. Medyo puno na raw kasi yon. Kaya't kailangan na naming makahabol upang meron pa kaming maupuan. Nagmadali kaming 3 noon sa paglalakad at sa kabutihang palad naman ay naabutan namin yung jeep na aming dapat sakyan. Habang nakasakay sa naturang jeep, napansin kong panay yung titig sa akin ng ibang tao. Binubulungan naman ako ni Mina na wag nang makipagtitigan sa kanila. Dahil baka mausog lang daw nila ako kapag nagkasabay yung aming mga pulso. Yun lang yung sinabi nito kaya't ginawa ko naman at minabuting ito na lamang yung aking atensyon sa aking nobya. Ganon nga yung kalagayan ko noon nang sinubukan kong tumingin sa unahan. At ganoon na lamang yung kabang naramdaman ko nang makita yung isang matandang lalaki na grabe pa rin kong makatitig sa akin. Para kasing tumatago sa aking balat yung kanyang mga pagtitig. Kaya't sinabi ko kagad yun kay Mina. At ayon sa kanya, baka naninibago lang daw yun sa akin. Dahil nga dayo lang ako. Ngunit habang patagal ng patagal yung kanyang pagtitig sa akin, ay nararamdaman ko yung kirot sa aking tiyan na parang may kung anong umiikot sa loob.
Noong una ay hindi ko pinansin yon. Ngunit nang maramdaman kong parang iba na nga yon, at talagang kumikirot na, doon ko na nga sinabi sa aking nobya. Halos matawa pa ito sa akin at sinabi na hintayin na lamang na makababa at baka natatay lang daw ako. Hindi na nga ako nakasagot noon at dinalangin ko na lamang na sana'y maging maayos yung kalagayan ko, lalo pat nasa alanganing oras at lugar nga kami. Sa kabutihang palad naman ay nakababa na rin kami pero hindi pa naman ako natay. Subalit dahil sobrang sakit nga ng tiyan ko, ay parang naramdaman ko nga ang totoo nga na natatay na ako at nahihirapan na nga akong magpigil. Nagmadali akong pumunta sa kasukalan at doon na nga muna nagbawas. Nakakatawa man pero ganun po talaga yung ginawa ko. Pagkatapos ko ay bumalik na nga ako sa aking nobya. At sinabi niyang napakatapang daw siguro ng usog ng matandang yon. Dahil kahit titig lamang ay ganon nga yung nangyari. Sinabi rin ni Mina sa akin na umuwi na kami kaagad sa bahay ng kanyang lolo. Nang sa gayon ay magamot nga raw ako. Nang makarating nga kami sa bahay ng kanyang lolo at lola, agaran nga akong ipinakilala ni Mina sa kanila. Noon din ay sinabi niya yung nangyari sa akin. Kaya't nagmadaling kumuha yung kanyang lolo ng sandok na gawa sa baon ng niyog. At pagkabalik niya ay nakita kong pinahiran niya yun ng langis at medyo mainit-init pa dahil isinalang niya ng ilang segundo sa apoy. Inihaplos po niya yon sa aking tiyan at kahit papano, makaraan yung ilang sandali parang bumuti naman yung aking pakiramdam. Dahil nga sa nangyari ay minabuti kong magpahinga na muna. Sina Mina naman ay nasa ibaba lang ng bahay ng kanyang lolo at lola habang nagkukwentuhan. Habang mag-isa nga ako sa loob ng kwarto, ay napaisip ako na marahil aswang nga yung matandang yon. At ganoon kagrabe yung kanyang pagtitig sa akin. Kinabahan na ako noon at nakaramdam ng pangamba na baka kinagabihan ay aswangin nga ako. Ngunit sa halip na sabihin ko yon sa aking nobya, isinantabi ko na lamang yung ideyang yon. Naisip ko noon na lalaki ako kaya't kung anumang mangyari sa akin, ay handa kong ipagtanggol yung aking sarili. Nang maging maayos na nga talaga yung kalagayan ko, bumaba na rin ako at sumali sa kanilang usapan. Nasa kalagitnaan na kami noon ng aming pag-uusap nang dumating nga yung isang tsuhin ni Mina. Ipinakilala nga nito ako sa kanya at kagad rin kaming nagkapalagayan ng loob. Sinabi niya na kailangan gumawa kagad ng siga bago pa magtakip silim. Nang sa gayon daw ay hindi raw maamoy ng mga aswang yung aking presensya. Sumang-ayon naman yung lolo ni Mina para lang daw makasiguro at tumulong na lang ako sa pag-iipon ng mga tuyong dahon. Pagkatapos naming mag-ipon ay agad din naming sinindihan yon. Nanatili kami sa may labas hanggang pumatak na nga yung alas 5:30 ng hapon. Nilagyan rin po nila yon ng dahon ng bayabas para raw makasiguro. Naiwan naman yung tsuhin at lolo ni Mina sa labas ng bahay at nagkatay nga sila ng manok upang maging ulam namin para sa aming hapunan. Kami naman ni Mina noon ay nakaupo lamang sa may sala at nakikipagkwentuhan sa kanyang lola. Nasa kalagitnaan kami ng aming pagkukwentuhan nang makaamoy kami ng sobrang lansang amoy. Inakala namin noon na baka galing lang sa kinakatay na manok ng lolo at tsuhin ni Mina. Pero nung mapamura nga ng malakas yung lola ng aking nobya, ayon sa kanya ay malakas daw yung kanyang kutob. Na malapit lang yung aswang at siguro ay nasundan nga kami ng aswang na ito. Agad kaming napaisip na marahil nasundan nga kami ng aswang. At isa nga sa kasama namin sa jeep na aming sinakyan. Kinalabutan ako noon at napatanong kung posible bang yung matandang umusog sa akin yung aswang na yon. At napatango naman noon yung lola ni Mina. Yun daw yung dahilan kung bakit kailangan daw naming mag-ingat. Doon ko rin napansin na parang naniniwala naman pala yung nobya ko tungkol sa mga aswang. Baka sinabi lang niya yun kanina na hindi totoo para hindi ako kabahan. Walang ano-ano. Narinig nga namin yung sigawan ng lolo at tsuhin ni Mina sa labas ng bahay.
At dahil doon ay napadungaw kami sa bintana at nakita namin na may kung ano silang tinitingala sa pinakamalapit na puno ng mangga. Nagtanong si Mina kung ano nga ba yon. At ayon sa kanilang dalawa ay may babalahibong tao raw ang mabilis na umakyat ron. Sinabi pa ni Mina na baka kung ano lang. Pero hindi kumbinsido yung dalawa. Makaraan lang yung ilang sandali. Nagulat kami nang may kumalabog sa bubong ng bahay. Napamura na nga noon ng malakas yung lola ni Mina at nagmadaling pumasok sa kanilang silid. Pagkabalik niya ay meron na siyang hawak na buntot ng pagi. Ibinigay niya yon sa lolo ni Mina at may kung anong inuusal yon habang lumalatigo sa ere. Nagtaka ko noon kung ano nga ba yung kanyang ginagawa. Kaya't nagtanong na nga ako sa aking nobya. At ayon dito, nag-oorasyon daw yung kanyang lolo para kahit na hindi man lumalapat yung buntot ng pagi sa katawan ng aswang, ay mararamdaman pa rin daw nito yung kirot nun. Saktong pagkawika ni Mina noon nang makarinig kami ng pag-ungol sa ibabaw ng bubong. Sinundan yon ng magkakasunod na mga ingay. At nakarinig kami ng paghiyaw ng dalawa sa labas ng bahay. Ayon sa kanila, ay bumagsak raw yung aswang. At sa kadahilan ng yon, dahil nais ko rin na makakita ng ganoong nilalang, ay napatakbo na nga kami ni Mina para lumabas sa bahay ng kanyang lolo at lola. Nakita namin yung tsuhin niya at yung kanyang lolo na tumatakbo sa direksyon kung saan daw bumagsak yung naturang aswang. Pero nasa kalagitnaan na nga kami ng pagpunta rin doon nang makarinig kami ng mabibilis na mga yabag at pati kaluskos palayo doon sa bahay. Noon din ay pinakuha ng tsuhin ni Mina yung flashlight. Kaya't nagmadali naman yung nobya ko sa pagkuha nun. At nang makabalik na nga si Mina, agad niyang ibinigayot sa kanyang tsuhin. Dahil hindi pa naman nakakalayo yung kaluskos na aming naririnig, ay sinubukan niya itong habulin. Dala na rin niya noon yung buntot ng pagi. At ayon kay lolo, panigurado daw na mahuhuli yun ng kanyang tsuhin at mapapatay raw nito yung aswang. Kapag nagkataon daw, ayun na raw yung ikatlong beses na makapatay ng aswang yung tsuhin ni Mina. Dahil naroroon na rin naman kami sa labas ng bahay, tinignan namin ang bakas ng aswang. At ganoon na lang yung gulat namin nang may makitang may mga bakas ng duguron. Ayon pa sa lolo ng aking nobya, malamang din ay nasugatan daw yung aswang dahil sa kanyang ginawang orasyon. Kahit kasi hindi lumalapat yung buntot ng pagi sa katawan ng aswang, may epekto rin daw yun sa kanya. Lalo pa at may kargang orasyon yung buntot ng pagi na kanyang ginamit. Napatango na lang din kami sa kanya noon at tinintay na naming makabalik yung tito ni Mina. At makalipas yung mahigit 10 minuto, ay nakabalik na rin po ito. At nakita namin na may mga dugo yung kanyang kamay. Kaya't nag-usisa na rin si Mina sa kanya kung ano nga bang nangyari. Hindi naman naglihim yung kanyang tsuhin. Sinabi nito na nagawa raw niyang patayin yung nilalang na yon. Nanlaban pa raw yun sa kanya eh. Mabuti na nga lang daw at nagawa pa niyang hugutin yung kanyang itak sa kaluban nito. Kaya't natagarin daw niya yung aswang bago pa man ito dukutin yung kanyang atay. Inilabutan kami sa kanyang sinabi noon. Pero nagpakwento pa rin kami sa kanya kung ano nga ba yung buong pangyayari. Ayon pa sa tsuhin nito, malamang daw ay magiging ligtas na kami sa gabing yon. Pero kailangan pa rin daw naming magbantay pagdating ng mga susunod pang gabi. Naniwala naman po ako noon, lalo at balot na balot po ng dugo yung kamay ng tsuhin ni Mina. Hinayaan na rin daw niya yung katawan ng aswang. Dahil ayon sa kanya ay kukunin naman daw yon ng kanyang mga kamag-anak na malamang ay makalahi rin ito. Nang gabing yon ay nakatulog naman kami kahit papano. Hindi na rin kasi sumakit yung tiyan ko. At hindi naman bumalik yung aswang
at wala na ring bumalik na kung sinong aswang. Mabuti na nga lang at matapang yung tsuhin ng nobya ko at nagawa niyang habulin at patayin yung aswang na yon. Kumalat po yung kwentong ito noon kahit naging alerto yung mga tao at rumuronda yung mga kalalakihan. Yun din malamang yung dahilan kaya't hindi na rin kami nakaramdam ng kung anong presensya ng aswang pagkatapos ng gabing yon. Lalo at malamang ay natakot rin yung mga ito dahil naging alerto na rin yung mga kababaryo nila Mina sa kanilang presensya. Bukod pa sa marami rin palang mga albularyo sa lugar na yon na handa ring tumulong kung sakaling kailanganin yung kanilang serbisyo. Sa ngayon po ay mag-asawa na kami ni Mina at paminsan-minsan lalo kapag bakasyon ay pumupunta pa rin kami sa baryo ng kanyang tsuhin. Patay na rin po kasi ngayon yung kanyang lolo at lola. At dito ko na lamang tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat sa inyong lahat na mga matyagang nakinig. At paalam. Paano kung buhay ng mag-ina mo ang nakataya? Papipiliin ka ng doktor. Kung buhay ba ng anak mo yung pipiliin mo o buhay ng asawa mo? Sino yung pipiliin mo? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay at nangyari ito kung saan ipinanganak yung asawa ko sa isang baryo sa probinsya ng Leyte. Hello sa inyong lahat. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Lester na kasalukuyang naninirahan dito sa Maynila. Itong kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari ilang taon na rin yung nakaraan. Noong mga panahong ito ay bagong mag-asawa pa lamang kami ni Veronica. Tubong Leyte siya kaya naman noong nagbuntis nga siya ay umuwi na muna kami sa kanilang probinsya. At dahil sa wala pa kaming bahay, kaya't pansamantalang nakikitira na muna kami noon sa puder ng kanyang mga magulang. Dahil nagpresenta rin kami sa kanyang mga magulang na doon na muna kami tumira at saka na lamang raw kami lumipat kapag nanganak na rin yung asawa ko. May kalakihan kasi yung bahay ng mga magulang nito at meron pang tindahan sa may harap. Sinabi nga ng nanay ni Veronica na kung gusto namin ay buksan raw ng asawa ko yung tindahan dahil nakasara na nga po yun. Nang sa ganoon daw ay hindi naman maburyo yung asawa ko. Hindi kasi ito sanay na walang ginagawa at hindi kumikita ng pera. Kaya naman hindi na nga nagdalawang isip na tanggapin ng asawa ko yung tungkol sa alok ng kanyang ina. Habang nagtitinda yung asawa ko ay kumakayod naman ako sa pagtatricycle para makaipon kami ng panggastos nito kapag nanganak na ito. Kadalasan nga inaabot na ako ng alanganing oras habang nagbabiyahe ng tricycle. Tuwing uuwi naman ako ay parati kong dinadala ng pasalubong yung asawa ko. Kapag nauubos naman po yung paninda nito, ako na rin yung namamalengke. Hindi ko talaga siya hinahayaan na lumabas pa ng bahay at baka mapano pa nga po ito. Ingat na ingat ako sa asawa ko noon. Dahil panganay nga po naming anak yung kanyang dinadala. Bakit ang aga mo naman yata magbukas ng tindahan? Madilim pa. Dapat nagpapahinga ka pa. Minsang sita ko sa aking asawa. Nang magisnan ko nga siyang nagbubukas na ng tindahan. Kasi nalimpungatan ako at hindi na ako nakatulog. Sayang naman kung may bibili din ng kape. O baka merong bibili ng maaga pa ng kung anong pangangailangan. Kaya nagbukas na lang din ako ng tindahan. Tugon naman po nito sa akin habang ipinagpapatuloy yung pagtanggal ng mga pansarado ng tindahan. Dapat hindi ka muna nagbukas. Ang dilim-dilim pa ng paligid. Baka mamaya niyan meron pang aswang na bumili sa'yo dito. Pagbibiro ko pang wika na ikinatigil naman niya at napatawa. At nagwika ito na mas maganda daw kung aswang yung bibili sa kanya para buena mano. Pampaswerte o mano yon. Sira ka talaga.
Sambit ko naman at tinulungan na nga siyang mag-ayos ng mga paninda. Nang malapit na akong matapos sa pag-aayos ng mga paninda ng asawa ko, ay nasipat ko ang isang matandang lalaking nasa hindi kalayuan. Nakatingin ito sa gawin ng tindahan at tila ba titig na titig po ito. Nasipat ko pang may hawak-hawak itong kahoy na sa aking tingin ay ginagawa niyang tungkod base nga sa nakikita ko dito. Mga nasa 80 na po yung edad ng matanda kung titignan ko. Talagang kulubot na po yung kanyang mga balat at medyo kuba na rin. Nang magtama nga yung aming paningin, ay napakunot na lamang ako ng aking noo dahil nakikipagtagisan ito ng titig sa akin. Kahit medyo madilim pa yung paligid, ay kitang-kita ko nga talagang hindi ito kumukurap. Natigil lamang yung pakikipagtagisan ko ng titig doon sa matanda. Nang tawagin ako ng asawa ko at nagwikang nakapagtimpla na raw siya ng kape, kaya't bilisan ko na lamang daw yung aking ginagawa. Bago nga ako lumapit sa asawa ko, ay tinapunan ko pa ulit ng tingin yung mga matatandang nakatingin sa akin. Ngunit nung tignan ko nga po ulit, ay wala na ito sa kanyang kinaroroonan. Nagtaka man ako ay hindi ko na lang din pinansin. Baka kung sinong kapitbahay lamang namin yung matandang yon. Hindi naman kasi masyadong liblib yung lugar namin. Kaya marami na nga rin yung mga bagong salta. Sino ba yung tinitignan mo doon sa may labas ng tindahan? Wala. Akala ko lang may taong naglalakad at bibili sa tindahan natin kaya tinignan ko. Pagsisinungaling ko pang tugon sa kanya. Ganoon ba? Maiksing tugon lamang po nito at humigop na ng kanyang kape. Matapos yung araw na iyon ay hindi ko na nga muling nakita pa yung matanda. Naisip kong baka nagawi lang siguro yon sa baryo namin kaya naroroon sa may tapat ng tindahan ng mga ganong oras. Isang gabi, medyo sumama nga yung pakiramdam ng asawa ko. Sinabi ko na nga sa kanyang magpahinga na lamang at ako na lamang yung magsasara ng tindahan. Ako na rin kasi yung nagbubukas sa madaling araw kung minsan. Dahil aayusin ko rin yung gulong ng sasakyan. Medyo nasira po kasi ito nang nagpatid sa liblib na lugar. Tumango nga siya at nagpahinga na nga rin. Naisip kong kabuwanan na nga ng asawa ko kaya may mga araw na masama talaga yung kanyang pakiramdam. Nung sumapit na nga yung mga 10:00 ng gabi, ay nagsara na nga ako ng tindahan. Nang magising ako mga 3:00 ng madaling araw. At bumangon ako. At iniwan pa nga yung asawa kong mahimbing na rin po yung tulog. Napagpasyahan kong magbukas na nga ng tindahan. Dahil kahit anong pilit ko sa aking sarili na matulog na muna, ay wala namang nangyayari. Matapos kong magbukas ay nagtimpla na nga rin muna ako ng kape. Habang nagkakape na ako, ay nakarinig ako ng mahihinang tunog. At para yung kutsara na marahang tinitik-tik sa plato. Noong una ay hindi ko naman pinansin yung mahihinang tunog na aking naririnig. Ngunit habang tumatagal ay nakakarindi na rin sa tenga kong pakinggan. Kaya naman hinanap ko na nga kung saan ang gagaling yung tunog na aking naririnig. Sa katagalang pakikinig ko ay napagtanto kong doon yun ang gagaling sa kwarto namin. Naisip ko nga noon yung tungkol sa sinabi ng kapwa driver ko ng tricycle na may nagpapagala-gala daw na aswang sa baryong ito at ang balita ay nanggaling daw yon sa Capiz. Natakot ako sa isipin na baka kagagawan yun ng aswang yung aking naririnig. Kaya naman nagmadali na nga akong maglakad papunta sa aming kwarto. Saktong pagkabukas ko nga ng pintuan, ay nagimbal ako sa aking nasaksihan. Sa kadahilanang nakita ko yung isang matandang lalaki na may nakakatakot na itsura at nanlilisik yung mga mata at walang tigil sa pagtulo yung malalapot at napakabahong laway.
na nasa may bintana habang inaabot yung tiyan ng asawa ko. Dahil sa pagkagulat at pagkagimbal ko, ay napasigaw na nga ako ng aswang. At sa lakas ng pagkakasigaw ko ay nagising na nga rin yung mga magulang ng asawa ko, na nasa may bandang sala lamang natutulog. Dahil nga nataranta ko, ay naisaboy ko sa nilalang na iyon yung aking bitbit na kape. "Nay, may aswang!" Sigaw ko pa nga at nagmamadali ng tumakbo papalapit sa bintana. At naihampas ko nga doon sa nilalang na iyon yung aking bitbit na baso. At hindi pa nga ako nakontento dahil sinubukan ko pong sapakin yung aswang na iyon. Dahil bigla pong nangibabaw yung galit sa akin na parang gusto ko po yung patayin. Bagya pa nga pong nahagip ng mahahabang kuko ng aswang yung braso ko noon. Kaya't nabitawan ko na nga po ito. Kahit nanlilimahid sa langis at napakadulas po ng kanyang katawan ay hindi pa rin ako nagpatinag. Pinagmumura ko po yung aswang na iyon at pinagbabantaan kong papatayin. Umangil ng malakas yung aswang bago tumalon sa may bintana at agaran ng tumakbo palayo. Lalabas pa nga sana ako ngunit pinigilan ako ng aking binan at itinuro yung asawa ko. At nung balingan ko nga si Veronica ay nakita ko siyang gumagalaw-galaw at nagsasalita na para bang binabangungot. Hindi pa rin po ito nagigising noon. Mabilis ko nang nilapitan yung asawa ko noon at niyugyog para magising po ito, pero kahit anong gawin kong pagyugyog ay hindi talaga ito magising-gising. Kaya naman yung binan kong babae na lamang yung lumapit at ginising ito. Sasampalin na nga sana nito yung aking asawa ng kanyang suot na tsinelas dahil na rin sa kanyang pagkataranta. Ngunit maagap na pinigilan siya ng aking binan na lalaki. At nagwikang buhusan na lang daw ng tubig yung asawa ko para magising ito. Agad namang kumuha ng tubig yung aking binan na babae. At walang pasabing binuhusan nga nito sa mukha ng tubig yung aking asawa. Tinanong ko nga sila kung para saan ba yung kanilang ginawa. Sinabi naman ng binan kong lalaki na isa umano yun sa mga paraan para matanggal yung orasyong ginawa ng aswang, kaya't hindi nga ito magising dahil may ganun daw pala silang kakayahan. Kaya raw hindi magising-gising yung asawa ko kahit anong pilit pa naming gawin ay dahil daw yon sa orasyon na inusal ng aswang. Matapos ngang gawin yun ng aking binan, ay nagising na nga rin yung asawa ko. Umiiyak pa nga po ito at namimilipit sa sakit. Napamura na ako noon at sinabi sa kanilang hahabulin ko yung demonyong aswang na iyon at pagbabayarin sa ginawa nito sa aking mag-ina. Pinakalma naman ako ng binan ko at sinabing ang mga kapatid at ama na lamang daw ni Veronica ang hahabol doon sa aswang na iyon. Tulungan ko umano siyang bihisan yung asawa ko. At dalhin na raw namin sa pinakamalapit na pagamutan. Sinabi naman ng binan kong lalaki na pupuntahan raw muna niya ang kumadrona para matignan yung asawa ko. Bahala na nga raw yung kanyang ibang mga anak na lalaki na humabol doon sa aswang na iyon. Agad ngang lumabas ng bahay yung ama ng asawa ko. Samantalang ako naman ay tinulungan na nga yung asawa kong makapagbihis. Makaraan lamang yung ilang minuto ay dumating naman yung binan kong kasama na nga yung kumadrona. Sakto rin yung pagbalik ng mga bayaw ko at ibinalita nila kung anong nangyari sa kanilang paghabol doon sa nilalang. Napapailing na nagwika yung aking mga bayaw na hindi nga raw nila naabutan yung matandang aswang. Napakabilis daw nitong tumakbo, papalayo. At napakamot na lang nga sila ng ulo. Maya-maya naman ay narinig kong nagwika yung kumadronang dali na sa ospital yung asawa ko. Dahil delikado raw yung lagay nito. Ayon pa sa kumadrona,
Hindi raw niya nararamdaman yung pulso ng sanggol. Dapat maisugod na umano sa ospital sa lalong madaling panahon. At ora mismo nga ay dinala na nga namin sa ospital si Veronica. Halos paliparin ko na nga yung tricycle, makarating lang kami kaagad. Habang tumatakbo yung minamaneho kong tricycle, ay narinig ko pang nagwika yung aking binan na mas bilisan ko pa raw dahil dinudugo na nga raw yung asawa ko. At baka abutan umano ng panganganak sa tricycle. Nang makarating na nga kami sa ospital, ay inasikaso na nga kaagad yung asawa ko. Kinausap ako ng doktor noon ng masinsinan. At pinapili po niya ako kung sino ba raw yung gusto kong mabuhay. Dahil mukhang isa lamang daw yung kanilang kayang iligtas. Halos panawan po ako ng ulirat nang marinig ko yung sinabi ng doktor. Nagmamakaawa kong iligtas nila yung aking mag-ina. Pero humingi ito ng patawad dahil isa lang daw talaga yung kaya nilang iligtas at kailangan ko na raw na mamili. Hindi ako makapili ng mga sandaling yon dahil ayokong may magbuwis ng buhay sa aking mag-ina. Kung pwede lang ay ako na lamang yung magbubuwis ng buhay, mailigtas ko lamang yung dalawa. Napasalampak na lamang ako sa sahig at napayuko habang umiiyak na talagang hindi nga ako makapagdesisyon. Kaya't yung nanay na lamang ni Veronica noon yung tinanong ng doktor. Iyak lang po ako ng iyak noon. Makaraan yung mahigit kalahating oras ay binalita na nga sa akin ng doktor na tagumpay raw na nailabas ng buhay yung sanggol. At sinabi rin po nito na ginawa nila ang lahat at parang himala na nakaligtas pa rin sa bingit ng kamatayan yung asawa ko. Kaya't wag na raw akong umiyak pa. Matapos nga yung pangyayaring yon ay lalong tumibay pa yung pagmamahal ko sa asawa at anak ko. Doon ko lang napatunayan na kailanman ay hindi ko kayang mawala sa akin yung pamilya ko. Naging maingat na po ako noon at mapagmatsyag dahil baka muli pang bumalik yung aswang. Titiyakin kong siguradong may kalalagyan siya kung sakaling bumalik pa po ito. Sa awa naman po ng nasa itaas ay lumaki naman po yung anak namin na wala na ring nagparamdam pang aswang. Naging maayos na rin po yung pamumuhay namin noon. At kung ako lang po yung tatanungin ay talagang naniniwala ko sa mga aswang. Pero dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito at maraming salamat sa inyong lahat na mga nakikinig dito. Paalam. Magandang araw o gabi sa inyo at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Isa rin po ako sa inyong mga tagapakinig. May ilang buwan na rin po yung nakaraan mula nang magsimula kong makinig sa mga kwento dito. Dahil nga sa pakikinig ko, kaya't naisipan ko ring ibahagi sa inyong channel ang isang kakaibang karanasan ng aming pamilya sa kababalaghan. Siya nga po pala, tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Dario. Naninirahan po dito sa Caloocan. Pero hindi po dito nangyari yung kwentong ito, kundi sa lugar kung saan ako ipinanganak, sa probinsya ng Capiz. Isinilang po ako sa isang simpleng pamilya sa munting baryong tinitirhan namin. At halos magkakakilala lang din po yung lahat ng mga magkakapitbahay. Maraming mga tsismosa ang kapitbahay noon pa na wala ng ibang ginawa sa buhay kundi yung pag-usapan yung buhay ng ibang mga tao. Maging yung bagong salta ay hindi rin nakaligtas sa mga tsismosang ito sa lugar namin. Kabilang na nga po dito yung tiyahin ko, kapatid ng aking ama, at sa bahay rin po namin nakatira. Kasama siya ng nanay ko tuwing naglalako ng mga panindang pagkain. Dahil pagluluto ng mga pagkain yung hanap buhay ng aking ina.
Kasama na rin yung tiyahin ko na tawagin po nating Lita. Samantalang yung aking ama naman ay nagtatrabaho bilang foreman sa construction. Isang araw, habang nagluluto yung nanay ko pati na rin yung tiyahin ko, ay narinig ko na pinag-uusapan nila yung bagong saltang kapitbahay namin. Natawagin po nating Manang Lorna. Narinig ko pang sinabi ni Tita Lita na aswang umano si Manang Lorna. Nakita raw niya itong nakatuwad sa may bakuran ng bahay nito ng 10 oras ng gabi. Natawa naman yung nanay ko noon at halatang hindi naniniwala sa mga sinabi ni Tita. Maniwala ka sa akin, Olivia. Totoo yung sinasabi ko. Akala naman ito nagbibiro talaga ako. Pangungumbensing wika pa nga ni Tita sa nanay ko. Bakit naman maniniwala sa'yo si nanay, Tita? Ikabago-bagong lipat pala nga ng taong yun dito eh. Nasampulan mo na kagad ng mga chismis mo. Ang mas malala pa, pagbintangan nyo pang aswang. Wika ko naman po noon. Ay nako, kawawa naman yung matanda. Walang kamalay-malay at nasampulan na. Dagdag ko pa ngang saad. Ikaw na bata ka, huwag kang sumabat sa usapan ng mga matatanda. Wala kang alam sa mga sinasabi mo. Uwi ka naman ang tiyahin ko. At lalo lamang natawa yung nanay ko noon. Dahil halatang naiinis na nga rin yung tiyahin ko nung sumabat nga ako sa kanilang usapan. Lalo nga at nasupalpal ko na naman yung tiyahin ko. Sa totoo lang po, hindi ugali ng nanay ko yung makipagtsismisan. Ayaw na ayaw niyang pinag-uusapan yung ibang mga tao. Kaya tuwing nakikipagkwentuhan yung tiyahin ko, at nagsimula na nga itong buksan yung paksa patungkol sa ibang mga kapitbahay namin, ay tinatawanan lamang siya ng nanay ko. Giniit ng tiyahin ko noon na totoo talaga yung kanyang mga sinabi. Nakita raw talaga niyang nakatuwad yung matandang bagong salta. Nagwika naman yung nanay ko noon na baka nagkataong meron lang pinupulot, kung kaya't nakatuwad yon nang makita siya ni Tita. Basta, sinasabi ko lang naman kung ano yung nakita ko. Depende na sa inyo kung maniniwala kayo. Wika pa nga ng tiyahin ko. Ilang ulit nang pinayuhan ng aking ina yung tiyahin ko. Natigil-tigilan na nga nito yung pakikipagtsismisan. At kung maaari lamang ay iwasan niya na siraan yung mga taong kagalit niya. Dahil baka mamaya daw ay balikan pa siya ng mga yon at kung ano pa yung gawin sa kanya. Matakot umano siya sa karma. Tanging pag-irap lamang ng mata yung naging tugon ng tiyahin ko. At sa paglipas nga ng mga araw ay patuloy pa rin ito sa kanyang ginagawa. Palagi niyang pinaparinggan yung matandang babaeng si Manang Lorna. Kesyo aswang daw ito. At kung ano-ano pa yung masasamang balita na kinakalat nito sa lugar namin. Kaya naman hindi na nga ako magtataka kung bakit galit na galit sa kanya si Manang Lorna. Isang pagkakataon noon, naabutan ko na lamang na pinagmumura ni Manang Lorna yung tiyahin ko. At pinagbantaan nitong may araw rin umano yung tiyahin ko. At sinisigurado raw niya na ang lahat ng mga kinakalat na balita ng tiyahin ko ay babalik rito. Pero dahil maldita rin talaga itong tiyahin ko ay hindi nga ito nagpadaig. At hinamon niya pa ng sapakan at sabunutan yung matanda na animoy kaedaran lamang niya ito. Nababaliw na yata yung tiyahin ko dahil hindi niya man lang iniisip na matanda na yung kanyang kaharap. Nagmadali na akong lumapit sa kanila para sana ay awatin yung tiyahin ko sa ginagawa niyang panghahamon sa matanda. Ngunit bago pa man ako makalapit, ay nakita kong tinapik ng matanda yung tiyahin ko at nanlilisik po yung kanyang mga mata na muling pinagbantaan si Tita bago ito tuluyang umalis. Akmang susundan pa nga sana ni Tita yung matandang yon,
at hahablutin yung buhok nito. Pero mabilis ko na nga po siyang pinigilan at hinila palayo. Nahihibang ka na ba, tita? Matanda na po yung pinaghahamon mo ng away. Hindi mo yan kaedaran. Hindi ka na naawa. Wika ko pa nga sa tiyahin ko noon at inaya na siya na pumasok sa loob ng bahay. Mabuti na lamang at nakinig naman po ito nang sabihan ko siyang pumasok na at wag nang makipag-away pa. Kinahapunan nga noong malaman ng mga magulang ko yung nangyari ay nagalit sila sa tiyahin ko. Lalong-lalo na yung aking ama dahil sumobra na umano yung tiyahin ko at masyado ng barubal ang pag-uugali. Humingi ka ng tawa doon sa matanda, Lita. Kaya ka iniwan ng asawa mo dahil dyan sa pag-uugali mong barubal. Galit na utos pa nga noon ng aking ama sa tiyahin ko. Hindi. Kahit kailan hindi ako hihingi ng tawa doon sa inayupak na matandang yon. Totoo naman talaga eh. Halimaw yung matandang yon. Tugon pa nga ng tiyahin ko na nagmamatigas. Dahil sa kanyang pagmamatigas, ay hindi na nga ito nakumbinsi pa ng aking ama na humingi ng tawad. At sa halip, yung tatay ko na lamang yung pumunta sa bahay ng matanda para ihingi ng tawad yung kanyang kapatid. Ngunit nung puntahan ng aking ama yung bahay ng matanda, ay hindi na nga niya ito naabutan. Kaya ang balak niya ay balikan na lamang nito kinabukasan. Ngunit lumipas po yung mga araw at hindi na po namin nakita pa yung matanda. Hindi na bumalik pa yung matanda sa bahay nito. At mukhang inabandona na nga nito yung kanyang bahay. Habang lumilipas yung mga araw, ay may napapansin akong kakaiba doon sa tiyahin ko. Napansin ko yung unti-unting pagbabago sa kanyang ugali. Palagi na itong umaalis ng bahay tuwing magtatakip silim. At kadalasan ay nauuna pa ngang umuwi yung aking ama. Hindi na rin nakakausap ng maayos noon si tita. At kapag araw naman ay nagkukulong lang ito sa loob ng kanyang kwarto. Ngunit nang lumao na, ay nagkaroon na nga ng mga bali-balitang kumakalat sa aming lugar na meron umanong aswang na nagpapaikot-ikot sa lugar namin. Sino naman kaya yung aswang na gumagala dito sa lugar natin? Hindi naman na nakatira yung matandang bantog na aswang dito, di ba? Iiling-iling na wika pa ng aking ama nang minsang kumakain kami ng tanghalian. Teka, si Lita nasaan na? Tanong naman po nito at tumingin sa amin. Nasa loob po ng kwarto, tay. Mamayang hapon pa po yung lalabas. Tugon ko naman sa aking ama. Ano bang nangyayari sa tiyahin mo? Ilang araw ko nang napapansin kakaiba yung kanyang mga galawan ah. Ano bang sakit nun? Tanong pa nga po nitong muli. Sinabi ng aking ama na patignan na raw si Tita Lita sa pagamutan. Dahil baka mamaya ay kung ano na raw yung nangyayari dito. At tumango naman yung nanay ko at nagwika na bukas raw ay dadalhin niya ito sa pagamutan para patignan. Nangangayayat po kasi yung tiyahin ko noon. At parang lagi pong nanghihina na hindi namin maintindihan. At pabalik-balik rin po yung kanyang lagnat. At nung araw nga pong yon ay nilalagnat po ito. Pagsapit ng gabi ay masiglang masigla naman yung tiyahin ko. At aakalain mong wala namang sakit. Ngunit nung dinala nga ni nanay sa pagamutan yung tiyahin ko, ay wala namang makitang sanhi ng kanyang pagkakasakit. Parang normal lang naman daw na lagnat. Kung kaya tinigil na lamang po nila yung pagpapacheck up doon sa pagamutan. Ayon pa nga sa doktor noon, ay simpleng sakit lamang daw yung kanyang nakikita doon sa kalagayan ni tita. Sa paglipas nga ng mga araw, ay tulala at madalas na pabulong-bulong yung tiyahin ko. Hindi na rin po ito kumakain ng maayos noon at niayaw na nga ring maligo.
Nginangat-ngat po nito yung kanyang mga kuko habang nagsasalita itong mag-isa. Naninigaw ito kapag kinakausap, bagay na lalong ipinag-aalala ng mga magulang ko. Hanggang sa isang gabi, nagulantang na lamang kami nang bigla na lamang lumagabog yung pintuan ng bahay at sa tansya ko ay mga nasa pasado 1:00 na po yon ng madaling araw. Nang marinig ko nga pong nagsisigaw yung aking ama at binabanggit yung pangalan ng tiyahin ko, sabay panay rin po yung kanyang pagmumura na para bang nag-aaway po sila ni tita. Kung kaya't agaran po akong kinabahan. Dahil sa tanang buhay ko, nito ko pa lamang narinig na minumura ng tatay ko yung tiyahin ko. Kung hindi nyo po kasi na itatanong, bunsong kapatid po nila itong si Tita Lita. At paborito niya po itong kapatid. Kaya kahit napakamahadera po ng tiyahin kong ito ay hinding-hindi niya ito pagsasalita ng masama. Kagad nga akong bumalikwas ng bangon at lumabas ng kwarto sa pag-aalala na baka kung ano nga yung mangyari sa kanila. Pagkalabas ko nga po ng kwarto ay nakita ko yung aking ama na hawak-hawak na si Tita Lita at pinapakalma at pinupulupot yung tali sa kanyang katawan. Ang kapatid ko namang lalaki ay nakahawak rin sa kamay ng tiyahin ko. Nang sa ganoon ay mapigilan ito sa pagwawala. Nakita kong may bahid ng dugo yung mukha ng tiyahin ko na inakala kong sinapak nga siya ng aking ama, kung kaya't merong dugong tumulo sa kanyang bibig. Dalian mo na dyan. Itali natin sa upuan itong kapatid kong parang aswang na yata. Wika nga ng aking ama sa aking kapatid. Matapos may tali, ay napag-alaman kong nadatnan pala ni tatay si Tita Lita sa likuran ng bahay at walang sawa raw nitong nilalantakan ang alaga naming baboy sa kulungan. Kaya pala nakita kong parang may nginangat ang karne yung tiyahin ko noon. Sa pagputok ng araw, agara nang pumunta sa bahay ng albularyo ang mga magulang ko, kasama nga ng tiyahin ko. Bala ko pa sanang sumama sa kanila. Kaya nga lang ay hindi na kami kasya sa aming masasakyan. Kaya nga lang ay hindi na po kami kasya sa aming sinasakyan. Kaya nagpaiwan na lamang ako at matyagang naghintay na lamang sa kanilang pag-uwi. Tol, ano kaya sa tingin mo? Totoo ba yung mga sapusapan dyan sa labas ng bahay? Na nayanggaw daw yung tiyahin natin. Tanong pa nga noon ng aking kapatid. Hindi ko alam, tol. Malalaman natin yan pagka-uwi nila tatay. Tugon ko na nga po sa kanya. Tumahimik yung kapatid ko at gaya ko ay matyaga rin po siyang naghintay kung ano nga ba yung resulta sa nangyayaring kababalaghan kay Tita Lita. Hapon na nga nang makauwi yung mga magulang ko at inaalalayan po nila yung tiyahin ko na talagang lupaypay. Agad nga akong sumalubong sa kanila at nagtanong kung ano nga bang nangyayari. Tay, kamusta po si tita? Pag-aalalang tanong ko pa nga po noon. Umupo muna yung tatay ko at bumuntong hininga bago nagkwento. Ayon pa sa kanya, ay maayos na raw yung kalagayan ng tiyahin ko. Nagamot na raw po ito ng albularyong nilapitan nila. Anya pa, nayanggaw raw yung tiyahin ko at ikinanggimbal nila yung aswang na yumanggaw dito. Ay walang iba pala kundi si Manang Lorna. Nalaman yun ng albularyo base nga sa presensyang bumabalot sa katauhan ng tiyahin ko. Alam na alam umano ng albularyo yung presensya ng aswang. At kilala rin daw po nito si Manang Lorna dahil minsan na raw niya itong nakalaban. Ikwinento naman ni tatay sa albularyo ang nangyaring iringan ng tiyahin ko at ng matandang nakaaway nito, si Manang Lorna. Matapos ngang mapakinggan ng albularyo
Ang sabi nito ay yun daw yung dahilan kung bakit niyanggaw yung tiyahin ko. Paminsan-minsan daw kasi ay magdahan-dahan tayo sa ating pagpapakalat ng mga balita. Kahit pa sabihing totoo yon. Dahil baka meron kang masagasaan. Ilang araw din po noong nagpabalik-balik si tita doon sa bahay ng albularyo para tuluyan nga siyang magamot. Nagsabi naman yung aking ama noon, hanggang sa umabot nga po sa punto na magaling na rin po ito dahil na rin sa tulong ng albularyo. Mula nga po noon, nangako po yung tita ko na babawasan na po niya yung kanyang pagiging marites. Simula po nung gumaling ito, ay iniwasan na nga niya yung kanyang mga kasama na mga tsismosa. At tinuon na lamang niya yung kanyang pansin sa kanyang sarili at sa pagtitinda nila ng nanay ko. Dito ko na rin po tatapusin ito at maraming salamat po. Ibabahagi ko lang sa inyong channel itong naging karanasan ko. Nang mga panahong yon, nasa elementarya pa lamang ako. Kung hindi ako nagkakamali, nasa edad na 9 na taong gulang ako nang mangyari ito. Itago na lang pala ninyo ako sa pangalang Vince. Hindi ko alam kung nakakatakot ba ito para sa inyo, pero para sa akin ay nakakapanindig balahibo itong naging karanasan ko. Nang mga panahong yon, nakatira pa lamang kami sa isang maliit na bahay. Bali sa bahay na iyon ay isa lang yung kwarto at doon ay sama-sama kaming tatlo sa pagtulog. Magkakatabi kami sa isang banig. Kasama ko yung nanay ko at ang isa ko pang nakababatang kapatid. Siya nga pala, iniwan kami ng aking ama noong maliit pa lamang kami. Kaya yung nanay ko na yung nagtaguyod sa amin, magbuhat pa noon. Itong naging karanasan namin ay nangyari noong minsang nagdadalang tao, yung kapitbahay namin. Noong una, wala naman kaming naramdamang kakaiba sa paligid. Ngunit nagsimula lang yung lahat noong magkaroon ng pista sa kabilang baryo. Yun yung naaalala ko noon eh. Siguro mga 1 araw pa lang o 2 nang matapos yung pista sa Karatig Baryo. Dahil pagod kaming tatlo noon, maaga kaming nahiga. Hindi na nga nagawang hugasan ng nanay ko yung aming pinagkainan ng gabing yon. Pagkalapat ng likod nila ng aking kapatid sa higaan, makalipas lamang yung mga 3 hanggang 5 minuto, ay tuluyan na nga silang nakatulog. Ako naman, sinubukan ko ring matulog. Pero sa hindi ko malamang dahilan, ay hindi man lang ako nakakaramdam ng antok. Nung medyo tumagal na, biglaang nag-iba naman yung aking pakiramdam. Kung nung una ay hindi ako dinadalaw ng antok, ng mga sandaling yon, ay tila parang merong humihila sa akin para makatulog. Hindi ko nga rin maintindihan yung sarili ko noon eh. Parang bigla-bigla na lang na dumating yung antok. Samantalang bago yon, ay hindi man lang ako nakakaramdam ng kahit konti. Dahil nga sa biglaang antok na aking naramdaman, nagpatianod na lamang ako. Hindi ko na kasi kinaya noon yung antok lalo pa at parang namamanhid yung aking katawan. Nakatulog nga ako noon, subalit hindi yun nagtagal. Makalipas lamang yung ilang oras, ay nagising ako na sobrang init ng aking pakiramdam. Nag-uunahan yung mga butil ng pawis ko noon. Dahil doon, naisipan kong bumangon sana at uminom muna ng tubig sa may kusina. Ngunit nasaktong pagkaupo ko nga sa banig, ay may narinig akong pagaspas ng pakpak. Parang paniki yon. Pero base nga sa tunog na kanyang ginagawa, ay parang may kalakihan yung pakpak nito. Ilang sandali pa, may kumalabog sa aming bubungan. Inakala kong baka bunga lamang ng kung anong puno, kaya hinayaan ko na lang yon.
Inakala kong hindi na masusundan yung kalabog na iyon. Pero mali. Dahil nakarinig ako ng malakas na ingay sa may kabilang bahay namin. Sa kapitbahay po namin yon, kaya agad akong nagtaka. Tumayo ako at napagpasyahang dumungaw sa bintana. Naglakad ako palapit doon. At nang akmang bubuksan ko na nga yung bintana, nakarinig ako ng tunog na kagaya ng ibong uwak. Noong unay umaaligid lamang yon sa aming bahay. Pero nang lumaon, ay lumipat yung ingay sa may kabilang bahay namin. Doon na nga ako nagpasyang sumilip. Wala akong naging pakialam noon kung nakararamdaman ako ng kaba. Ang tanging nasa isipan ko ay ang malaman kung ano nga ba yung gumagawa ng ingay. Nataon naman noon na pagbukas ko na nga ng bahagya ng bintana ay muli akong nakarinig ng pagaspas ng pakpak. Kaya lalo kong nilakasan na lang yung aking loob. Nang mabuksan ko nga yung bintana, napatakip ako ng bibig dahil sa aking nasaksihan. Mula kasi sa aking pwesto ay kitang-kita ko yung isang babaeng may pakpak at parang kalahati lamang yung katawan. Nalaman ko agad na babae yon dahil mahaba yung kanyang nakabuhaghag na buhok. Noong mga panahong yon ay hindi ko alam kung ano nga ba yung aking gagawin. Inilabutan ako at nais kong sumigaw pero nanunuyo yung aking lalamunan at hindi rin ako nakagalaw pa. Nanatili akong nakatitig sa nilalang na iyon na umaaligid sa tirahan ng aming kapitbahay na buntis. Walang ano-ano ay sumampa yon sa ibabaw ng bubungan nila. Kahit na medyo ilang metro yung layo ng bahay na iyon sa amin, ay dinig ko pa rin yung pagkaskas sa kanilang bubungan. Habang ginagawa niya iyon, ay humuhuni siya ng kakaiba. Halos masuka pa nga ako nang makita ko yung hating katawan ng nilalang na nasa kapitbahay. Noong mga panahong yon, agad akong napaisip kung ano nga ba yung aking nakikita. Isa ba yung manananggal? At ang pakay ba niya ay yung buntis naming kapitbahay? Dahil sa aking takot, mabilis yung aking pagsara ng bintana sa aming kwarto. At gumawa yun ng ingay. At bago ko pa nga tuluyang naisara yung aming durungawan, nakita kong napalingon sa gawi ko yung manananggal. Wala nang paglagyan yung takot na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Napaatras ako at napalumpasay sa aming banig. Dahil sa aking ginawa, nasagi ko yung nahihimbing kong ina. At dahil doon ay nagising ito, at agad na nagtanong sa akin kung saan nga ba ako nanggaling. Noong una ay hindi ako nakasagot. Napaturo na lamang ako sa direksyon ng bintana habang nakamulagat yung aking mga mata. Nagtaka naman yung nanay ko at sinubukan pa niyang lapitan yung nasabing bintana. Subalit nakatatlong hakbang pa lamang siya ay nakarinig kami ng pagaspas ng pakpak na paalis. Doon na nga ako napabuntong hininga at ikwinento sa kanya kung ano nga ba yung aking nakita. Sinabi kong binisita ng manananggal yung aming kapitbahay at nakita niya ako na sumilip sa may bintana. Dahil doon ay nag-alala nga yung nanay ko na baka pati kami ay madamay. Huwag kang mag-alala. Bukas ay sasabihin ko sa kanila kung ano nga bang nakita mo nang sa gayon ay makapaghanda sila sa mga mangyayari. Sa parang yon, hindi rin tayo magagawang gambalain ng nilalang na iyon. Wika pa nga ng nanay ko. Subalit dahil sa takot na aking nararamdaman, ay hindi nga ako nakatulog. Maswerte lang noon dahil wala akong pasok kinabukasan. Kahit kasi anong gawin kong pagpikit ng aking mga mata at pagpalit ng posisyon, ay hindi talaga ako dinadalaw ng antok. Kapag pinipikit ko yung aking mga mata,
Tila kusang bumabalik sa aking alaala yung nakakatakot na mukha ng manananggal. Pulubot yung kanyang mukha. At talagang nakita ko yung nakakatakot nitong itsura habang yung kanyang dila ay nakalawit. Lalo at maliwanag yung buwan noon. Halos mandiri pa nga ako dahil amoy ko noon yung malansang amoy sa hangin. Kinabukasan pagkatapos magkape ng aming ina, ay agad nga siyang bumaba para puntahan yung aming kapitbahay. Nang pababa na siya ay nagpasya kaming dalawa ng aking kapatid na sumama kay nanay. Pagkarating namin doon ay hindi na nga nagdalawang isip yung aming ina at sinabi kung ano nga ba yung aking nakita noong nagdaang gabi. Sinabi naman ng aming mga kapitbahay na alam nila kung ano nga bang nilalang yon. At naisip nilang baka dayo lang daw yung manananggal na yon. Dagdag pa nila, panigurado raw na nagmula yon sa kabilang baryo. Lalo at kakatapos lang ng pista doon at maraming ang mga nagpuntang dayo. Ayon pa sa kanila, narinig daw nila yung ingay ng pagaspas ng pakpak noong nagdaang gabi. Pero inakala nilang baka paniki lamang daw yon na dumaan lang sa ibabaw ng kanilang bubungan. Dahil sa kanilang nalaman, sinabi na lang nila sa amin na sa susunod na gabi ay magbabantay na sila sa paligid upang hindi magtagumpay yung nilalang na iyon sa kung anumang kanyang binabalak. Kinagabihan, maaga kaming pinatulog ng aming ina dahil baka kung ano pa raw yung aming makita o marinig. Dahil doon ay sinubukan kong matulog nang hindi iniisip yung nakita ko noong nagdaang gabi. Sa kabutihang palad ay nakatulog naman ako. Ngunit muli akong nagising sa kalagitnaan ng gabi. Sinubukan kong tignan yung orasan namin at nagulat ako nang makita ko na halos mag-alas 12 pala yon ng hating gabi. Dahil sa takot ko, naisipan kong magtalokbong na lamang ng kumot habang tinatakpan ng aking dalawang kamay yung aking mga tenga. At makalipas yung mahigit 5 minuto, ay ganoon na lamang yung gulat ko nang biglang nagiba yung aking pakiramdam. Parang bigla kong nangilabot at biglang napakainit ng aking pakiramdam. Bunsod noon, kinuha ko nga yung kumot na nakatalokbong sa aking buong katawan. Hindi ko na lamang inalis yung dalawang kamay ko sa aking tenga nang sa gayon ay hindi ko marinig ang kung anumang ingay mula sa labas. Walang ano-ano sa hindi inaasahan ay muli akong nakaamoy ng parang malansa. Parehong amoy po yun na talagang kakaiba na naamoy ko noong nakaraang gabi na umatake yung manananggal sa aming kapitbahay. Sa kadahilan ng yon, nagmatsyag nga ako sa paligid. Kinuha ko yung mga kamay kong nakatakip sa aking tenga at pagkatapos ay nakiramdam ako sa buong paligid. Walang ano-ano ay gumapang yung kilabot sa aking buong katawan. Narinig ko na naman kasi yung pagaspas ng pakpak. Pero sa pagkakataong yon ay sa paligid na ng aming bahay. Dahil doon, niyugyug ko nga si nanay at maging yung aking kapatid. Subalit kahit na anong gawin ko ay hindi sila nagigising. Inakala kong sa aming bahay na aatake yung manananggal na iyon. Kaya labis yung nararamdaman kong takot noon. Lalo pa akong nataranta nang hindi man lang nagigising yung aking ina at kapatid. Naisip ko pa noon na sumigaw na lamang ng malakas upang mabulabog nga yung iba naming kapitbahay at maging yung mga kasama ko sa loob ng aming tirahan. Pero akmang sisigaw na nga sana ako, lumipat sa kabilang bahay yung naririnig ko at kinakalampag nito yung bintana roon. Gawa ng aking pagkakuryoso, bumangon ako at lumapit sa bintana. Bahagya akong binuksan yon at sinilip ko yung nasa labas. Napalunok na lamang ako ng laway dahil sa naramdaman kong takot.
Nakita ko kasi kung paanong kinakalampag ng manananggal yung bintana ng aming bahay. Animoy balak talaga nitong sirain yon at pinipilit na magtagumpay sa kung ano man yung kanyang pakay roon. Lumipas nga yung ilang sandali. Nakarinig ako ng sigawan sa may loob ng bahay. Tarantang-taranta yung mag-asawa roon at naririnig ko pang nagmura yung lalaki sa manananggal. Pero kahit na ganoon ay hindi natinag yung nilalang at ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Ilang saglit pa, nakarinig ako ng malakas na kalabog. Inilipat ko yung aking paningin sa may tapat ng bahay nila at nakita kong bumukas bigla yung pinto at tumambad yung lalaki na merong hawak na baril at flashlight. Inilawan niya ang bahagi ng bintana at natamaan ng liwanag yung nilalang. Muli pa siyang nagmura at tinaboy yung aswang na iyon. Pero bumaling yung atensyon nito sa kanya. Dinig ko nga yung pag-angil ng nilalang na iyon at pansin ko rin na tila bumibilis yung pagaspas ng kanyang pakpak. Walang ano-ano, mabilis na sumugod yon sa lalaki. Kaya hindi na rin nagatubili pa yung aming kapitbahay at pinaputukan niya yung manananggal ng mga 3 beses. Natamaan po yun at sinubukan pa nga nitong umibabaw. Subalit hindi siya tinigilan ng aming kapitbahay hanggang sa natatamaan na nga nito yung katawan. Sinusubukan ding umilag ng nilalang, ngunit hindi niya magawa. Mukhang talagang hindi niya inaasahan na merong baril yung lalaki. Nang mga panahong yon, alam kong napuruhan nito yung manananggal. Tila nawala na kasi ito sa balanse habang lumilipad sa ere. Nang mga panahong yon ay halos mapaigtad ako sa gulat sa kadahilanang bumagsak yung nasabing nilalang sa bubungan ng aming kapitbahay. Medyo may kalakasan po yung pagbagsak at napasigaw pa nga yung babaeng buntis sa gulat. Dahil nga sa mga ingay na yon, ay nagising yung iba pa naming kapitbahay at pumunta sa kanila. Sinabi naman ng lalaking kapitbahay namin na bumagsak nga yung manananggal sa ibabaw ng kanilang bubungan. Hanggang sa marinig nga nila na muli pa ring pumagaspas yung pakpak bago sila nakarinig na merong bumagsak doon sa mga puno ng saging sa may likod ng bahay na iyon. Dahil doon ay nagpuntahan nga sila kung saan nila narinig na meron ulit na bumagsak sa lupa. At ganoon na lamang yung sindak ng mga tao nang makita nila ang isang malapaniking nilalang. Natadtad ng bala. Hindi na rin puhati yung katawan nito at nasa may sagingan po ito. Duguan ito at hinang-hina, pero hindi pa rin tuluyang namamatay. Sa kadahilanang yon, sinigurado nga nila na malalagutan na ng hininga yung nilalang na iyon. At pagkatapos nun ay sinigurado pa nilang hindi na yun makakatakas pa kahit ano ang kanyang gawin. Bago mag-umaga, nagpasya nga yung mga taong sunugin na lamang yung nilalang. Dahil baka may himalang mangyari at mabuhay para ito ulit. Talagang yun po yung kanilang ginawa. Inabukasan noon ay kumalat nga yung bali-balita. Hindi lamang sa aming baryo kung hindi pati na rin sa karatig na yon. Dahil may mga tao rin daw palang nakakita ng hating katawan na lumilipad noon at umaali-aligid sa mga bahay ng buntis sa kanilang baryo. Mukhang lumipad po ito doon sa may sagingan dahil naroroon po yung kalahating kadugtong ng kanyang katawan. Naging sekreto po ito noon sa aming baryo at konti lamang po yung nakakaalam dahil wala rin naman pong maniniwala . Pero depende na po sa inyo kung ano po yung inyong masasabi rito. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento at maraming salamat po. Itago mo na lang ako sa pangalang Jello.
Tubong Kalapan sa Mindoro. Dati po akong nasa Saudi. Mga 10 taon na rin po akong trabahante doon. Ngunit nang maaksidente ako sa isang proyekto namin at mapinsala ng malala, ay napilitan nga akong umuwi dito sa bansa kasama yung aking pamilya. Upang magpalakas para sa aking pagbabalik sa dati kong trabaho. Nag-aaral pa kasi yung dalawa kong anak sa kolehiyo, kaya kailangan ko talagang kumayod. Dahil sa wala nga kaming income ng asawa ko, natawagin po nating Hilda, ay napilitan akong bumili ng second-hand na tricycle noon na maaari kong gamitin sa pamamasada. Habang tuloy-tuloy nga yung aking gamutan. Mabuti na rin po ito dahil medyo magaan naman at kaya ko naman yung pamamasada. Isa pa ay talagang in demand po yung tricycle sa aming bayan dahil limitado po at kakaunti lamang yung mga ganon sa amin. Siyempre, nung mga panahon yun matapos kong mayatid yung 2 pasaherong nakuha ko sa terminal, ay nagpasya na nga akong umuwi sa bahay dahil kailangan kong uminom ng gamot na para nga sa pagkirot ng aking tagiliran. Mag-alas 9 pa lang ng gabi ay napakatahimik na sa aming bayan. Na halos mahinang huni lang ng mga ibon sa gabi yung maririnig mo. At dahil nga parang ito yung unang pagkakataon na umabot ako ng ganong oras sa kalsada, ay medyo nakaramdam nga ako ng takot. Nakakambyo na ako ng tresera noon at umaarangkada sa madilim na daan. Nang bigla nga akong napapreno ng ubod ng lakas na halos tumaob nga yung tricycle. Dahil may kung sinong tumawid sa aking harapan. Mabilis yung tibok ng puso ko noon dahil sa kaba na may muntikan na nga akong mabangga o mapatay. Bumaba nga ako saglit upang tignan para sana malaman ko kung sino nga ba yung tumawid. Papalapit na nga ako kung saan pumasok yung nilalang. Nang muli nga akong pasukin ng takot dahilan upang matigilan ako sa paglalakad. Halos panawan nga ako ng ulirat dahil doon sa pinasukan ng kung sino ay may huni ng isang nakakapangilabot na tungal na talaga namang nagpatakot sa akin ng todo noon. Dali-dali nga akong tumakbo pabalik sa tricycle at walang ano-ano ay binilisan ko yung pagmamaneho para makarating kaagad sa bahay. Habang matulin nga yung aking pagpapatakbo, ay may nadaanan akong 2 tao sa ilalim ng poste ng ilaw. At dahil sa concern ko noon, kung may bumabiyahe pa ba ng ganong oras, ay isinabay ko na lamang sila upang hindi naman sila mahirapan at matagalan pa sa paghihintay. Naku, maraming salamat Manong . Katunayan, medyo kanina pa nga kami nag-aabang dito . Mukhang nalipasan na nga kami ng oras . Sabi pa nga ng babae noon, habang patangu-tango naman yung lalaki, na mukhang karelasyon nga nitong babae. Mari bang malaman kung saan ba kayo galing? At kung bakit ginabi na kayo dito? Tanong ko naman sa kanila noon habang nagmamaneho. Naku Manong, galing pa po kasi kami sa bayan . Ipina-check up ko po itong asawa ko dahil mag-iisang buwan na pong hindi dinadatnan. Naisa na naming malaman kung buntis ba ito. Saad naman po nito. Masaya ko silang binating 2 sa biyaya ng pagkakaroon ng anak na kanila namang pinasalamatan. Habang binabaybay ko nga yung daan at masaya kaming nagkukwentuhan, ay hindi ko nararamdamang bumibigat na pala yung tricycle na para bang may pumapatong sa ibabaw. Kampante kasi ako ng mga sandaling yon. Mahinang pagaspas yung aking bahagyang naririnig na para bang may ibon na pumapatong sa ibabaw ng bubungan ng minamaneho kong tricycle. Ganoon na lamang yung takot ko nang sa gilid ng bubong ng sidecar ko ay nakita kong may aninong mapupula yung mga matang tumitingin sa akin. Kahit grabe na yung takot ko, ay sinubukan kong magpatay mali siya at pilit kong hindi pinansin yung nilalang na kinukumbinsi ko nga yung sarili kong namamalikmata lamang ako. Sobrang lakas pa rin ang kabog ng dibdib ko nang makita kong tumalon yung nilalang at muling pumapagaspas. Inakala ko nung una na aalis na ito ngunit nagpaikot-ikot lamang ito sa itaas habang sinusundan kami. Kaya naman kahit nahirap nga yung tricycle, ay talaga namang binilisan ko na nga yung pagpapatakbo upang takasan yung malaking ibon na kulay itim na patuloy na sumusunod sa amin noon. Mabuti na lamang at hindi naman nagtanong yung mga pasahero ko kung bakit ganoon nga yung inaakto ko. Ilang sandali pa yung nagdaan noon nung ipatabi nga ng lalaki yung tricycle sa gilid.
At sinabing doon na lamang sila bababa. Hindi ko pa rin sinabi sa kanila yung mga nakita ko. At matapos kong maibaba yung aking mga pasahero, ay pinaharurot ko na rin kaagad yung tricycle at dumiretso na sa bahay. Nang matanaw ko na nga yung bahay namin noon, ay tila nakaramdam ako ng ginhawa at unti-unti nang humupa yung takot na aking nararamdaman. O mahal, bakit parang nakakita ka ng multo? Putlang-putla yung mukha mo. Grabe rin yung pawis mo. Ano bang nangyari? Nag-aalala pang ang saad sa akin ng asawa ko noon. Pinagaan ko naman yung loob niya sa pamamagitan ng pagpapatawa at paggawa ng biro sa mga sinabi niya. Kaya't inaya niya nga rin akong pumasok sa bahay upang makakain na kaming mag-anak. At makapagpahinga na rin. Hindi nga ako nagpakampante ng mga sandaling yon. Matapos kong papasukin yung asawa ko sa loob ng bahay, ay pinakasipat-sipat ko pa rin yung buong kapaligiran. Kung nasundan nga ba ako ng nilalang. At nung matiyak kong okay naman yung lahat, ay pumasok na rin ako sa loob ng bahay. Kinabukasan habang kumakain nga ako sa karinderya ni Aling Susan, ay nakasabay ko si Pudong, na kapwa ko rin tricycle driver sa bayan. Dahil makwento nga itong si Pudong ay tumabi nga ako sa kanya upang makipagkwentuhan. Ngunit ganoon na lamang yung aking pananayo ng mga balahibo. Nang may kwento niyang may natagpuan daw na bangkay kagabi sa may akasya malapit sa pinagbabaan ko doon sa mag-asawa. Ayon pa kay Pudong, ay talagang kalunos-lunos daw yung sinapit ng mga biktima dahil hindi na raw makilala yung parehong bangkay. Bukod sa balot raw ito ng dugo, ay wakwak rin daw yung tiyan ng isa sa kanila. May ilan pa nga sa mga lamang loob ng biktima yung nawawala, ayon sa mga nakakita. Nakilala ba kung sino yung pumatay? Tanong ko pa nga po kay Pudong noon. Sa totoo lang ay hindi ko din alam pre. Pero kung talagang tatanungin mo ay tila ba hindi tao yung may gawa nun. Isipin mo na lang na may tao bang kayang gawin yun sa kapwa nila. At yung sugat, talagang kakaiba. Kahit sabihin mong adik yung gumawa nun, magdadalawang isip ka pa rin eh. Seryoso namang sagot ni Pudong. At ang utang-una naman ako noon sabay tanong kung sino nga ba yung kanyang mga tinutukoy. Aswang pre. Aswang yung may gawa nun tingin ko. Sabi pa nga po nito. Wika naman ito. At muli nga akong nangilabot ng mapagtanto ko na baka aswang nga yung nakita kong tumuntong sa may babaw ng bubungan ng tricycle ko kagabi. Baka nagpalit lamang yun ng anyo. Dahil talagang kakaibang ibon po yun. Habang iniisip ko nga yung nilalang, ay nanlumo na lang din ako ng mapagtanto ko na baka yung dalawa palang biktima na sinasabi ni Pudong ay yung mag-asawang naisakay ko pa sa aking tricycle. Naawa nga ako agad sa kanila noon dahil alam ko ring buntis yung babae. Pero hindi ko man lang nakuha yung mga pangalan nila bago nga sila na biktima ng aswang kung sakaling totoo nga yung aking hinala. Pero ayaw ko rin po noon na alamin. Nagdadalawang isip ako dahil kinakabahan rin akong makumpirma. Kinagabihan mga bandang 7:00 ng gabi ay papauwi na rin ako sa bahay nang makasalubong ko sa daan si Pudong. Pinarahan nga niya ako at pinakiusapan na kung maaari ko raw ba na ihatid yung pasahero niyang sakay dahil pumapalya daw yung kanyang gulong. Kahit na ayaw ko po noon ay wala rin naman akong nagawa at pumayag na lang din ako sa kanyang pakiusap. Inabot sa akin ni Pudong yung bayad ng pasahero bago pinalipat sa aking tricycle. Hindi ko inakalang malayo pala yung paghatiran sa pasahero. Dahil mga 30 minutos na po yung inubos ko noon, may hatid lamang yung pasaherong hindi man lamang nagdagdag sa akin kahit na kaunti. Iba kasi yung sinabi niyang bababaan kay Pudong. Kaya marahil ay pinasa nga nito sa akin nang malaman niya kung saan ba talaga. Halos 9:00 na nga ng gabi nang muli kong tahakin yung daan. At nagkandaligaw-ligaw pa nga po ko noon dahil mabato po at mapuno yung pinaghatiran ko. At medyo nalito na rin ako. Nang muli nga akong makabalik sa pinakakalsada ay muli nga akong napadaan sa lugar kung saan ko nga ibinaba yung mag-asawa. Maya-maya pa ay kusang nagtayuan po yung mga balahibo ko sa batok noon pati sa aking mga braso. Nang muling maalala yung nangyari noong nakaraang gabi. Ilang metro na lang at lalagpasan ko na nga yung malaking akasya nang makarinig ako ng isang malakas na pag-alulong ng aso sa hindi ko malamang lokasyon. Dahil sa kaba ko at takot noon, ay dali-dali kong pinihit yung silinador at pinaharurot ko na nga ng takbo yung tricycle para makauwi na nga ako.
nang may bigla namang humarang sa aking daan na parang isang malaking baboy na kulay itim. Napabiglang preno na naman ako noon na halos muntik pang sumubsob yung mukha ko sa manibela. Dahil nga sa biglaang paghinto, tulad nung nangyari nung nakaraang gabi na biglang may tumawid sa may gawing yon ng kalsada. Dahil sa takot ko ay dali-dali kong pinilit na patakbuhin muli yung tricycle at pinagpapadyak upang bumukas nga yung makina. Nanlalamig yung buong katawan ko noon sa takot at hindi nga ako makagalaw sa aking pwesto habang ang mga mata ko ay alertong nakatutok lang sa malaking baboy na itim sa aking harapan. Tila nagbabaga po sa pula yung mga mata nito habang humihinga ng ubod ng lalim. Dahil sa maideya na nga ako at naniniwala ko sa mga kwentong aswang, ay nasabi ko na lang sa aking sarili na posibleng aswang nga yung nilalang na nasa aking harapan. Kaya naman pinilit kong maging kalmado, kahit na yung totoo ay parang tatalo na nga mula sa dibdib ko yung puso kong napakabilis ng kabog. Nang makita kong kumakahig yung nilalang, ay lalong akong nagpanik noon dahil alam kong susugod na ito sa akin. Kaya naman sumigaw na nga ako noon, ngunit tila hindi nga nasindak yung nilalang. Sa bilis ng kaganapan ay hindi na nga ako nakakilos noon upang maibagtanggol yung sarili ko. Ganoon na lamang yung iyak ko nang biglang sakmali ng malaking baboy yung aking binti at hita. Tsaka winawag-wag ito ng makailang ulit. Ginamit ko naman yung mga kamay ko upang pigilan ito pero bahagya nang bumabaon yung mga ngipin nito. Kaya sinubukan kong tusukin yung mata ng malaking baboy. Ngunit hindi nga ito nagpapatinag at sa halip, lalo pa nitong binabaon yung kanyang matatalim ng ngipin sa aking hita. Dahilan ng aking pagsigaw ng ubod ng lakas. Hindi ako makapaniwala noon sa mga nangyayari. Talagang napakabilis ng pangyayari na parang nananaginip lang ako. Nang maalala kong may natabi pala akong kalamansi sa bulsa, dinukot ko po ito at pinagpipiga sa aking kanang kamay bago ihaplos sa mukha ng aswang na yon, lalo na nga sa mga mata nito. Nakakatawa man, pero parang huling pamamaraan na naisip ko na po yon sa aking desperasyon. Umatungal po ito ng nakakatakot hanggang sa magsimulang umusok yung ulo ng nilalang, na parang nasasaktan po siya sa ipinahid ko. Dahilan para biglaan po itong bumitaw sa akin. At gamit yung kahoy na extension sa upuan ng aking tricycle, ay binitbit ko po ito at saka paika-ikang naglakad palapit doon sa nagwawalang nilalang. Nang makabuelo na nga ako ay pinaghahampas ko po yung nilalang ng ubod ng lakas sa parting ulo. Hindi ko siya tinigilan noon hanggang sa hindi nga siya napupuruhan o namamatay. Habang hinahampas ko nga yung malaking baboy na yon, ay ganoon na lang po yung takot ko noon nung parang nagbabago po ito ng anyo. Kahit na mabagal na yung pagkilos ng aswang ay nagawa pa rin po nitong makatalon sa mga puno. At kalaunan ay nagulat po ako nang biglang may tumalong isang malaking pusang kulay itim. Hanggang sa makatakas na po yun. Grabe yung kaba ko noon dahil parang totoo talaga yung nakita ko na nagpalit nga ng anyo sa ibang hayop yung nilalang na yon. Tinipon ko yung lahat ng lakas ng loob noon bago ko nga pinilit na patakbuhin ulit yung tricycle. At nang tumakbo na nga po yung motor nito ay dali-dali kong pinilit na iarangkada yung tricycle. Tsaka walang habas ko po itong pinaharurot. Sa muli kong meron pang humarang sa akin ay paniguradong sasagasaan ko na. Wala na akong pakialam kung tao ba ito o ligaw na hayop. Bulong ko pa noon sa aking sarili habang pinapaharurot yung tricycle. Pagdating ko sa bahay ay kinausap ko nga yung asawa ko. At pinagdala ko nga sila ng gamit bago bumiyahe patungo doon sa kabilang bayan, kung saan naninirahan yung pamilya at angka ng aking asawa. Naguguluhan man sa mga nangyayari, pinilit kong ipiniliwanag sa kanila yung lahat habang nasa biyahe kami. Nung una ay ayaw po nila akong paniwalaan noon at pinagdudahan pa nga kung baka daw gumagamit ako ng kung anong bawal na gamot o baka may nagawa kong kasalanan kaya't umiiwas na ako. Pero nakumbinsi ko naman sila na kailangan muna naming lumipat upang masigurado yung aming kaligtasan. Nagulat rin sila sa mga sugat ko noon. Mabuti na lang at mababaw lang din po yung mga yon. Agaran nga akong nagkwento noon sa biyanan ko nang makarating nga kami sa kanila. At hiniling ko na doon na lang muna kami tutuloy dahil alam ko sa aking sarili na baka balikan nga kami ng aswang at kung magkagayon man, at
ay sisiguraduhin kong hindi madadama yung aking mga mahal sa buhay. Kaya naman nanatili po kami doon ng mga ilang linggo noon. At pumunta rin po kami sa isang albularyo noon upang magpagawa ng mga pangontra. Sa kabutihang palad naman po, nung bumalik kami ulit sa aming bahay, ay hindi na rin naulit pa yung mga ganong klaseng pangyayari. Pero siyempre ay nag-iingat na po ako noon ng doble. Para hindi na maulit pa sa akin yung ganong karanasan. Ito po yung kwento ko. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig dito at paalam. Magandang araw po sa inyo. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Lindo. Hindi ko tunay na pangalan. At narito ako para magbahagi ng kwento tungkol sa aking naging karanasan noong bagong lipat lang kami ng lugar. Kung tama yung pagkakatanda ko ay nasa 3 taon na ako noon sa high school. Nang malugi nga yung negosyo ng aking mga magulang na kainan sa may ermita. Pinili pa nilang isalba ito, pero kalaunan ay lalo lamang kaming nalubog at hindi na muling nakabangon. Kaya naman magmula sa Maynila kung saan nga ako lumaki, ay lumipat kami ng tirahan noon sa isang probinsya na sakop ng Calabarzon na minabuti kong hindi na lang pangalanan. Yung natira namin doon ay isang pasalong lupa at gamit yung huling ipon nila mama at papa at pinatayuan ng bahay na tama lamang para sa aming pamilya. Nung mga panahong yon, ay wala pang ganong development sa lugar na yon at halos bilang mo lang sa daliri yung mga kapitbahay na napapadaan. Malalaki rin po yung mga puno ng nara, apitong at kung ano-ano pa. Kaya naman kahit maliwanag pa ay medyo madilim na nga yung gawi sa amin noon. Ngunit ngayon ay isang kilalang subdivision na po yung kaharap nito. Dahil bagong salta lang kami sa lugar, ay nangutang si Papa sa kanyang mga kapatid upang makapagbatayo ng isang maliit na karnihan sa pinakamalapit na palengke doon. Habang kami naman ni Nanay yung naglalako ng mga yon kapag patanghali na at hindi pa rin nabibili yung mga karne. Merong baboy, manok at baka. At dahil 2 pa lang noon yung magkakarne sa lugar na ito, ay kulang-kulang pa nga yung kanilang supplies at tinatapatan sila ni Papa. At kahit papaano naman, ay tinatangkilik naman yung mga karning tinda namin. Sa katunayan noon, mga 2:00 pa lang ng madaling araw kung umalis si Papa at pati na rin si Mama para makahango at makapili ng maganda at murang karne sa may katayan. Dahil doon lamang daw sila nakakakuha ng sariwa at dekalidad na mga karne kahit na medyo malayo. Mga 2 oras rin po na biyahe yon sa bahay hanggang sa Bulumentrit. Kaya naman ganoon na lang sila kaaga kung umalis noon ng bahay at nang makauna sa magandang klase ng karne. Total, meron naman po kaming L300 noon na ginagamit pang hango para marami po silang maikarga. Isang Biyernes nga po noon, ay wala kaming pasok sa eskwela. At para na rin makatulong ako sa mga magulang ko, ay minarapat kong magpunta na lang sa pwesto. Mga 9:00 pa lang po ng umaga ay halos papaubos na rin yung mga tinda nila. At halos kakaunti na lang din yung natirang nakadisplay sa harap ng aming tindahan. Nung dumating nga yung isang matandang babae na nakilala ko sa pangalang Manang Lydia. Wala si Papa ng mga oras na yon. Dahil meron itong inasikaso at kami lamang ni Mama yung naroon. Batay sa pagkakakilala ni Mama sa matanda, ay suki daw yun ni Papa. At palagi daw na bumibili ng mga lamang loob ng baboy sa pwesto namin. Partikular na nga yung sariwang puso, atay, baga at mga bituka. At kada Biyernes daw ng bawat linggo ay wala raw yung palya na kumukuha ng sariwang dugo. Dahil mahilig raw pala ito sa dinuguan. At dahil sa Biyernes nung araw na yon ay inaasahan niyang meron siyang makukuha na sariwang dugo ng baboy. Ngunit wala na nga akong maibigay na dugo at kakaunti lamang yung mga lamang loob. At dito na nga nagalit yung matanda sa amin ni Mama. Nang sumigaw ito ng ubod ng lakas habang pinagsasalitaan kami ng kung ano-anong masasakit na mga salita, ay tila ba mga pipi at bingi
Yung iba namang mga nagtitinda dahil wala man lang nagpakalma o umaawat sa matanda at hinayaan lamang nila ito sa kanyang pagwawala. Katakataka na maging yung mga tanod na malapit at naririnig rin yung boses ng matanda ay hindi man lang namagitan. Kaya nung dumating nga si Papa sa pwesto at naabutan na ganun nga yung sitwasyon, ay lumapit yon sa matanda at humingi ng paumanhin. Dahil wala daw siyang nakuha ng dugo habang yung mga lamang loob daw na sanang nakalaan para sa matanda ay naiwan nga nila doon sa may suking pinag-aangkatan at pinakiusapan na babalikan na lang bukas at personal na kami na lang yung magdi-deliver sa kanilang bahay. Sabi pa ni Papa upang humupa lamang yung galit ni Manang Lydia na hindi naman namin alam kung saan niya hinuhugot. Sa isip ko noon, dahil lamang sa hindi natupad yung kanyang order ay nagkagano na ito. Unti-unti namang humupa yung galit nito at kalaunay na utupan ni Papa hanggang umalis na nga ito at umuwi sa kanilang bahay. Pero bago umalis yung matandang yon, isang nakakasindak na titig at ngiti yung pinakawalan nito sa amin ni Mama na siyang nagpangatog ng tuhod ko at nagpalamig sa aking pakiramdam. Hanggang sa makauwi kami ng bahay ay ganito nga yung pakiramdam ko. Kaya hindi ako nakatulog ng maayos nung gabing yon. Kaya naman nung sumapit yung mga 2:00, ay bumangon nga si Papa at bumangon na rin ako upang sumama sa paghangon ng karne. Hindi na sumama si Mama noon. Dahil marami daw siyang aasikasuhin sa palengke pagputok ng araw. Kaya naman kami na lang ni Papa yung tumuloy. Habang binabaybay namin yung daan ay hindi ko maiwasang magtanong kung ano nga ba yung tunay na pagkakakilanlan ng matandang nagamok na si Manang Lydia. Hindi agad nakasagot si Papa noon. Inobserbahan ko ang kilos nito habang nagmamaneho. Nang maninagan kong tila pawis na pawis ito, muli kong tinanong yung tungkol kay Manang Lydia at sa puntong yon ay dito na nga lumabas yung katotohanan mula kay Papa. Ayon dito, may bali-balita raw pala na may lahing aswang yung pamilya ng matanda. Lalo na raw yung asawa nitong si Nestor na unang aswang umano sa lugar, base nga sa isang magugulay na naging kaibigan ni Papa. Maraming pagkakataon daw na nahuhuli daw yung matanda ng mga tanod na lumalabas kapag gabi at nagpapagala-gala daw, pero kahit na ganon ay wala namang nakahuli dito na nagpapalit ng anyo bilang isang aswang. Pero nung dumating nga yung panahon na nanghihina na ito at mukhang malapit ng bawian ng buhay, ay katakataka raw na nagalisan yung kanyang 4 na anak at ilang kaanak nang walang pasabi kung saan nga ba pupunta. Kaya naman nagkaroon ng espekulasyon yung mga tao noon na baka natatakot daw yung mga ito, na baka isa nga sa kanila yung mapili na maging susunod na aswang. Kaya umiwas na lamang daw yung mga ito na mapasahan ng sumpa o kung tawagin ng ilan ay bato ng aswang. Ito raw yung batong kulay itim na ipinapasa ng mga aswang sa pamamagitan ng bibig kapag malapit na silang bawian ng buhay. Yung bato din daw na yon yung nagbibigay sa mga ito ng kakaibang kapangyarihan, ngunit mula sa kadiliman. Kaya nang abutan nga ng kamatayan yung matandang si Nestor, yung asawa na raw nitong si Manang Lydia yung dumamay sa kanya at nag-asikaso. Base pa nga kay Papa, nung maabutan daw ng ilang kakilala at kapitbahay yung mag-asawa sa loob, ay punong-puno raw ng mabaho at malansang lawa yung dibdib ng matandang babae. Habang nakamulat naman yung mata at nakabuka yung bunganga ni Nestor, ngunit wala na itong buhay. Isa pa sa pinagtataka ng mga taong nakakita ay kung bakit tila aso yung sungab ng nguso ng matanda at kung bakit lubog daw yung ilong nito. Pero wala rin namang naibigay na paliwanag si Manang Lydia, kaya't inilibing na lang daw ito sa lupa nang hindi na nilalagay sa kabaong at binalot na lamang daw ng kumot at banig. Ilang linggo daw matapos may libing si Nestor ay napansin na nga ng ilang kapitbahay nila yung malaking pagbabago sa pag-uugali ng matandang babae. Tila daw kasi naging mailap na ito sa pakikipaghalubilo sa kanila at parati raw talaga itong umiiwas sa kahit sino. Minsan din daw itong nakitang paikot-ikot sa bahay ng isang buntis nilang kapitbahay.
Kaya naman parati rin po itong tinataboy ng mga kaanak ng babae. Hanggang sa isang araw ay dito na nga nila napatunayan na totoong aswang na raw yung matanda. Ayon sa kwento ni tatay, may nakaalitan daw ito sa palengke na nagtitinda ng kakanin at pati na rin bagong. At dahil sa ito daw yung nagpapakalat ng usapin tungkol sa aswang sa lugar, ay natsyempohan daw na naroon si Manang Lydia at narinig nga nito yung usapan. Kinagabihan daw nung papauwi na yung lalaki mula sa inuman, ay may kung sinong malaking ibong dumagit sa likod nito. At winasiwas daw siya sa ere ng makailang ulit hanggang sa mahilo at mawala ng malay. Tsaka lamang daw siya initsa sa may ilog na malapit sa lugar. Mabuti na lamang daw at inanod yung lalaki sa isang malaking bato. Kaya nagawa pa niyang makakapit doon at makaligtas sa pagkakalunod. Pero napatotohanan na nga nito na si Manang Lydia ay isang aswang na umatake sa kanya. Dahil na rin daw sa takot na maulit pa muli yung ganung pangyayari, ay napilitan na raw itong iwan yung kanyang kabuhayan at lumipat ng ibang bayan. Sa puntong yon, naiintindihan ko na kung bakit tila takot na takot yung mga tindera at pati na rin yung mga tanod na naroroon nung nagalit sa amin yung matanda. Dahil ayaw pala nilang masangkot o madamay dahil sa natatakot nga sila sa kung ano yung gagawin ng matanda kung sakaling magkaganon. Napalunok naman ako ng laway dahil sa kaba ng malaman yung tunay na pagkakakilanlan ng matanda. Pero ayon kay Papa, maging siya daw ay tila nagdadalawang isip kung totoo nga ba yung mga kwento tungkol dito. Hanggat hindi raw niya nakikita ay hindi raw siya maniniwala ng ganon-ganon lang. Kaya lang daw niya inasikaso pa rin yung matanda. Ay dahil literal na malaki daw magbayad si Manang Lydia sa kanya. Pero nagkataon lang daw na wala siyang nakuhaan at palusot lamang daw yung kanyang sinabi noon na naiwan lang doon sa suki nilang hinahanguan. Halos isang oras lamang kaming nag-asikaso nang makuha nga namin yung mga karne. At tulad ng ipinangako ni Papa kay Manang Lydia, doble nga yung ibinigay nito para sa araw na yon. Mahirap na kasing magalit yung bungangerang matanda. Pagkatapos po nun, Sir Dan, muli kaming bumiyahe pabalik. At dahil madadaanan naman namin yung bahay ni Manang Lydia bago nga yung arko papunta sa mismong lugar namin, inuna na po namin yung pagdi-deliver sa matanda. Natatakot man ay kinausap ko si Papa na hintayin na lamang namin na magliwanag. Dahil literal na madilim na po yung lugar at sabayan pa ng malalaking puno na may malalapad na mga dahon. Kaya parang lalong dumidilim yung daan. Huwag kang mag-alala anak, konti na lang ay lalabas na rin yung araw. Saad pa ni Papa noon habang nakangiti. At ani mo'y sigurado siya sa kanyang mga sinasabi. Kahit na nagdadalawang isip ako tungkol sa pagkatao ng matanda, ay kabado pa rin ako noon. Ngunit wala rin naman akong nagawa kundi yung sumama. Nang mapatapat nga kami sa mismong bahay ni Manang Lydia, ay nakita naming sobrang dilim ng pamamahay nito. At makaluma pa po yung disenyo ng mismong bahay. Sinubukang tumawag ni Papa ng makailang ulit mula sa gate ng matanda, ngunit wala kaming nakuhang sagot. Kaya naman sinubukang itulak ni Papa yung gate ng bahay. At laking gulat namin nang makitang bukas naman yon. Habang karga ko nga yung mabigat na dugo at mga lamang loob naman yung kay Papa, ay minabuti nga naming tumuloy doon kahit madilim pa. Ilalapag na lang namin sa isang istante yung mga yon nang hindi maabot ng mga hayop na ligaw at madaling makikita ng matanda kung sakaling lumabas na nga siya ng pinto. Habang sinasalansa namin ni Papa yung mga dalahin namin noon, ay nakarinig kami ng kakaibang malalim na paghinga na mukhang nanggagaling sa likod ng bahay. Hindi na namin yun inintindi dahil pareho kaming natatakot ni Papa. Kaya naman ang magawa na nga naming isaayos yung mga yon. At nung papalabas na nga kami, ay halos himatayin ako noon nang harangan kami ng isang malaking asong kulay itim. Galit na galit po ito habang naglalaway ng ubod ng lapot. At talagang umaangil po yun. Nakitang-kita rin yung matatalas nitong mga ngipin. Napatigil kami ni Papa sa paglalakad. At ipwinesto niya ako sa kanyang likod. At siya nga yung humarap sa malaking nilalang na yon, na parang nagbabadya ng umatake. Agad na hinawakan ni Papa yung kanyang dalang kutsilyong ginagamit panghiwa ng karne, na nakahilera sa kanyang tagiliran.
at nakiramdam sa kung anumang gagawin ng malaking asong nasa harapan namin. Ilang sandali lang ay lalo akong nanlambot nang makita ko yung pulang-pulang mga mata nito. Makikiraan lang kami. Huwag kang mag-alala dahil wala naman kaming masamang balak. Hayaan mo lang kaming makaalis at wala akong magiging problema. Pero kung babalakin mong atakihin kami ng aking anak, may kalalagyan ka sa akin, sinasabi ko sa'yo. Matapang na saad pa ni Papa noon sa nilalang. Na galit pa rin. Sir Dan, medyo matagal na rin po kaming naninirahan sa lugar na iyon. Ngunit sa tagal po ng pagtira namin dito, noon pa lang ako nakakita ng ganon kalaking aso at wala rin naman akong kilalang taga roon na merong ganon kalaking alaga. Ipinagilid ako ni Papa at pwinesto upang umikot kaming dalawa hanggang sa mapasunod niya ang iyong nilalang. At nung mapatapat nga kami sa may gate at akmang lalabas na, ay biglang sinunggaban ng malaking asong yon yung braso ko. Mabuti na lamang at nahatak ko naman kaagad yon. At dahil alisto naman akong nakatingin sa ginagawa nito, ay ginamit ni Papa yung kutsilyo at mabilis itong itinarak sa nilalang. Alerto naman po itong napatalon pero sumayad pa din yung talim ng kutsilyo at inabot ito sa may kanang balikat na siyang bumaon pa rin. Sanhi ng malakas na pag-atungal ng nilalang. Sinamantala na nga po namin yon at dali-daling tumakbo palabas at mabilis nang sumakay. Tumalon pa nga yung aso na yon sa bakod at sinubukan pa nga nitong humarang sa aming daraanan. Pero hindi nagalinlangan si Papa at binundol po niya ito, dahilan ng pagtalsik nito ng mga ilang metro. At sa maniwala po kayo hindi, mga 3 araw po noon na hindi nagpakita si Manang Lydia sa pamilihan, na ipinagtaka rin ng mga tendero at tendera. Kaya kahit papano ay nabawasan naman po yung pag-aalala ko noon. At pagkatapos po ng 3 araw na yon, may nakapagsabi po sa amin na nakita raw niya si Manang Lydia. At meron raw itong mga sugat at meron pang benda sa katawan.